taon na. Hindi ba kayo nagtataka? 3,000 lang ang personal, ang tauhan ng ahensiyang ito. Bakit? Para madaling kontrolin. Diba? Para gawing sindikato. Ang ina. Ayan, isang magandang araw po sa ating lahat mga kababayan, mga kasulid. Maligayang pagbabalik sa ating channel. Ayun, sa araw na ito ay mayroon po tayong re-reactionan na video. OMG kabayan, confirm na po si Trillanes ay pasok na po dito sa admin mga kababayan. Ngunit datapwat subalit, bago po kayo mag-react dyan, mayroon po tayong papanoorin na magkalaban pong mga vlogger. At re-reactionan po natin ito. Sapagkat bakit po magkalaban? Dati po silang magkakampi, ngayon po ay talaga naman nagkaiba na po ang kanilang mga paninindigan sa buhay. Ang isa po si General Macanas at yung isa po ay yung Mima Alicia. Mima sabi lang. Anyway mga kababayan, ito po ngayon ay patungkol kay Trillanes ang ating pag-uusapan. Matagal na po talagang parang ugong-ugong na di umano ay mayroon pong konfirmasyon na nga na i-appoint po ito. Sa bagay, mukhang na unti-unti na po talaga nag-unite na nga po itong dilawan at ang mga pula. So, ito na nga po talaga ang tinatawag na itlog na pula. Pag binuksan mo ay kulay dilaw. Ayan po mga kababayan, panoorin natin ang kanilang mga video at sama-sama natin reaksyonan. Ngunit bago yan, sa ngayon pa lang po nakabisita sa aking channel, ay inanyayahan ko kayo na mag-subscribe, pakipindot ang notification bell all para lagi po kayong updated sa lahat ng aking mga upload. Paki-like na rin at paki-share sa mga Facebook kung inyo pong mamarapatin. Maraming salamat sa iyo, kabayan. Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon sa mga pahayag ni Madam Marlica sa pamamagitan ng kanyang puting ahas na itong si ex-Senator Trillanes ay bibigyan ng mataas na posisyon ni Pangulong Marcos Jr. Either Presidential Advisor or Special Envoy sa isang bansa. Ulitin ko, isang mataas na posisyon pa naghintay para kay ex-Senator Trillanes. So, ito, revelasyon sa puting ahas na pagmitingan nila habang nasa San Francisco, California ang grupo ng presidente. Ayan po, tigil muna tayo. Puntahan po natin ang video nitong si Mima Alicia mga kababayan. Ayan, kita nyo na po no? May kahawig siya. Yung lalaking nag-ano, napabalitang fake news at yung nagtitinda ng beauty soap at saka pampagwapo na hindi daw effective. Sabi naman ng isang vlogger din, nakakampi rin nila, supposed to be. Anong sinasabi naman ito mga kababayan? Panoorin din natin. Meron nga bang katotohanan ang sinasabi ng mga DDS vlogger na i-appoint daw ho ni Pangulong Bongbong Marcos itong si Trillanes bilang presidential advisor or special envoy? O yun mga kababayan, so nagtutugma po yan doon sa sinasabi ni General Macanas. At dito parang patanong ang kanyang sinasabi rito. Ipagpatuloy po muna natin ang sinasabi naman ni General Macanas. So, ang tanong dyan is, anong posisyon? Ayun na pala, nasagot ko na, yung presidential advisor. On what? Pala. Or special envoy to what country? So, kung presidential advisor, ang naisip ko lang na po pwede is Presidential Advisor on Anti-Kudeta. Kasi nininervyos na si Pangulong Marcos sa mga hungihong o rumors na patatalsikin siya through kudeta. Etong si Trillanes,
ilang beses nang sumama sa kudita. Eh di siya ng advisor ni Presidente, anti-kudita. O yan mga kababayan, puntan din natin si yung babae. Ano naman sinasabi niya rito? Kayo guys, sa tingin nyo may katotohanan ba ito or pawang paninira lamang para sirain ang administrasyon? Well guys, personally, syempre, pag narinig nyo yung balitang yan, unang-unang papasok sa isip ng mamamayang Pilipino. Ano? Hindi kami kasama dyan. Huwag mo kami sama. Tuloy. Saan mo nakita, Mima, yung balitang yan? Okay. Sige. Tanong lang naman pala yan. Sige. Kukumpirmahin ba nito ni Mima? O Mima ka lang siya? Tuloy. So anyway, nakita ko tong balitang to dito sa retired generals na Marites, si General's Opinion. Nakita ko yung content na biglang umappear sa newsfeed ng YouTube ko. Hindi ko alam bakit umappear yan. Anyway, wala na Kaya nag-appear dahil nga magkakakampi kayo niyan dati. Tuloy. naman kasing basihan guys. Kumbaga ginawa niya lang na chismis itong content niya, which is mali. Pero anyway, kung totoo man ho guys, ang sinasabi niya kahit wala pa namang balitang nilalabas doon, wala kasi siyang nilalabas ng mga article. Okay, sinasabi niyo rito, walang nilalabas na mga article or chismis lang di umano ang sinasabi ni General Macanas. Pero tingnan natin kung sasang-ayunan mo ba o hindi. Bagamat chismis ito, tuloy mo. Kumbaga bunganga lang, ganyan kasi siya ka-Marites eh. Imagine retired generals tapos Marites talaga, grabe. So anyway, Okay ha? Ang kanyang business dito, Marites, bunganga lang. Pero yung bunganga at Marites na yon, sasang-ayunan mo ba o hindi? Tuloy. well, 'di ba, galit na galit siya kay Pangulong PBBM sa mga hindi ho nakakaalam kasi itong mga pulahan daw at mga dilawan nagkakampihan raw para ho pabagsakin ang mga Duterteñans. Well, in fact, ang totoo diyan, hindi ho nagkakampihan ang mga dilawan at mga pulahan. Sadya hong magkakaparehas lang ho sila ng ideology when it terms sa judicial system. Di nga. Talagang magkaparehas sila. Parang kailan lang Alos magbatuhan kayo ng tae niyan Talaga lang ha. Sa West Philippine Sea, sa EDCA at hindi ho nagkakampihan ng mga dilawan at ang mga pulahan para sirain si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kasi ang totoo dyan, si Digong mismo ang sumisira ng kanilang pangalan at sa political career ni Vice President Sara Duterte. Am I clear? So, linawin lang natin huwag kang masyadong basher dyan. Retired generals ka pero hindi kita matatawag na honorable person kasi yung pag-uugali mo ay hindi na sa tama. Ngayon, sino yung honorable? Kayo, ganon? Tingnan natin. Tuloy. Anyway, nag-content siya. Yan yung content niya. PBBM to appoint Trillanes Presidential Advisor Special Envoy. So, kinontent niya yan and napanood ko naman, basically, wala namang pinakitang article na nagpapatunay na i-appoint ni PBBM itong si Trillanes. Pero okay. Napanood mo pala. Di ba nanggaling kay Maharlika din yon? Ba't hindi mo binanggit si Maharlika? Ayon kay General Macanas. Panoorin natin si General Macanas. Puntahan natin. Pwede yun, di ba? Or ano pa, pwede rin Presidential Advisor on Political Affairs. Dahil marunong din sa politika yan si Trillanes. Ano pa? Huwag lang Presidential Advisor on Military Affairs. Yung OPAMA, Office of the President. Kasi meron na. At saka, hindi po tanggap-tanggap si Trillanes among the Armed Forces of the Philippines. Isinusuka siya dyan. Maalala nyo nung nagpakamatay si General Angelo Reyes dahil sobrang pinahiya ni Trillanes sa isang Senate hearing. Nako, galit na galit ang mga PMAers sa kanya. Kahit ako, galit din ako. Walang respeto. Ayan ha. Wala kang respeto daw kahit si General Macanas. Galit na galit dyan, no? At ito ngayon, tingnan natin. Dito na tayo sa point na kung sakali guys, kaya ko naman to na content, what if lang naman, kung sakaling totoo na
Okay. Kung sakaling totoo, kanina sinasabi mo marites lang at chismis lang ng isang dating general. Ngayon, kung chismis lang at marites lang, dapat mo bang paniwalaan? Dapat mo bang sangayunan? Kung talagang mayroon kang paninindigan, pakinggan natin. Na i-appoint ni Pangulong PBBM si Trillanes bilang isang presidential advisor at special envoy kung sakali man, papayag ba kayo mga mamamayang Pilipino? Oh, yan. Papayag ba kayo? Tinatanong kayo. Kayong mga nabudol, tinatanong kayo nito. Kung papayag ba kayo, sakasakali, mangyari yung chismis di umano ng isang dating general. Papayag ba kayo? Chismis yun ha, mga kababayan. Well, kung ako yung tatanungin, personally, yes. Oh, maliwanag ito mga kababayan. Tingnan nyo ha, ang galing ng kanilang style, di ba? Porque kasi papabor sa kanila ay papayag sila, di ba? Pero dati, matindi nilang kalaban ito. Pero nakikita dito mga kababayan, tingnan nyo ha, wala talagang prinsipyo. Biruin mo, ang kanyang sinasabi kanina, marites, mahilig sa chismis itong dating general. Chismis lang pala, marites lang pala. Pero pag nangyari pala yon, aba, papayag ka. O di ba? Which is which? Nakikita talaga dito mga kababayan ang walang mga prinsipyong mga vloggers. Di ba? Ensaymada talaga to, maliwanag. Papayag ako kasi, guys, imagine, basta Papayag ka kasi nga, kayo na talaga magkakampi. Yun talaga ang first pa lang, naka-unite pala. Nabudol talaga ang unity team. dito lang sa usaping military. Kasi di ba dating sundalo si Trillanes. Wala kang pakialam kung presidential advisor, special envoy. Ayan, punta na natin si General Macanas, mga kababayan. Akala niya kung sino na siya na kawawa, yung si General Angelo Reyes. Sabihin na natin na may kasalanan si General Angelo Reyes, but he does not deserve that kind of pambabastos sa Senate hearing. At I don't know kung tama yung nabalitaan ko, yung PMAA, ano yan, Philippine Military Academy Association, Alumni Association. Parang ano na siya, initsapwera o na persona non grata o na. Kahit yung mismong klase niya, yung PMA class of 1995, wala. Hindi siya pinapansin. So hindi siya pwedeng presidential advisor on military affairs. Okay. So kung special envoy naman, siguro China. Anyway. Okay, pwedeng presidential advisor on ICC affairs. Pwede. Kasi ito na. Ang main purpose, by the way pala, bago tayo mapunta sa ICC, malala nyo, nung kampanyan, eleksyon, ang manok ni Trillanes is si Lenny. Grabing kampanya niya kay Lenny. Siya ang nag-udyok kay Lenny na tatakbo ka. So, nung tumakbo si Lenny, itong Trillanes ang number 1 na taga-depensa ni Lenny at number 1 na umaatake kay Marcos Jr. Kita nyo? Number 1 na umaatake kay Marcos Jr. Pero kung tanggapin nitong ensaymada vlogger, ganun-ganun na lang, General Macanas, no? Kung ano-anong sinasabi yan na magnanakaw, mamamatay tao, diktador, lahat na lang na masasakit na salita, binitawan na ni Trillanes against dito kay Marcos Jr. Ngayon, sa politika, there are no permanent friends, no permanent enemies. Depende sa sitwasyon, depende sa interest. Ito, ngayon, wala na. Best friend na si PBBM at Trillanes. Ganon din itong si Dilima. Grabing banat kay Marcos ito noong una. Dilawan itong Dilima. Ngayon, best friend na. Kasi pinalabas na. So, ito ang purpose. According to the Puting Ahas of Marlica, gagamitin itong si Dilima, Trillanes, kasama na si Secretary Boying, para i-facilitate ang pagpasok ng ICC sa Pilipinas at imbestigahan si
Pangulong Duterte hanggang arestuhin siya ng ICC. Yan ang main purpose. So, they have found a common enemy. Dati, magkalaban, Marcos Trillanes. Ngayon, kadikit na. Dahil may common enemy sila, si Tatay Digong. Yun po ang mga revelasyon ni Maharlika sa kanyang latest vlog. Kung may common enemy sila, ibig sabihin, may common friend din sila. Tama ba, General Macanas? So, alam niyo naman, si Maharlika, kung ano ang nanggagaling sa puting ahas, yun lang din ang sinasabi niya. So far, sa akin, basta nanggagaling sa puting ahas ni Maharlika, halos lahat nagkakatotoo. A1 talaga. A1 info. General Macanas, Marites daw yun, sabi ni May Malaysia. Pero nakakapagtaka, Marites pala, bakit niya tinatanggap at gustong-gusto nila? Dahil nga sa sinasabi mo, General Macanas, siguro na mayroon silang common enemy, itong ang Duterte. Tama-tama nga, di ba? So, salamat sa mga puting ahas. I believe marami ang mga yan, hindi lang nag-iisa. Maraming puting ahas ni Maharlika na itong mga puting ahas na ito, itinataya din yung buhay nila kasi once nalaman ng Malacanang na silang puting ahas, gurgur sila. Kasi karamihan sa puting ahas ni Maharlika nandyan sa Malacanang. Nandun sa delegasyon. Kasi paano nalaman ni Maharlika yung pinagmitingan? Nakikinig yung puting ahas sa pinagmimitingan. Yun, General Macanas, na-gets natin dito ang ibig niyong ipunto rito. Hindi lang pala ito basta Marites. Dahil paano nga naman malaman, common sense na lang, di ba? Kung hindi po ito A1 information, abay, ewan ko na lang sa'yo kung ang sasabihin mo lang ang Marites. Naghahanap ka ng ebidensya. Yan na nga ang ebidensya, patunay yan. Paano malalaman? At ngayon nga, di ba? Bagamat Marites di umano, ayon sa'yo, babaeng dalahira. Si General Macanas, ang sinasabihin mong Marites, samantalang dating general, at Marites pala. Bakit ka maniniwala? Mukhang may something. Di ba? Halatang halata yan. So, ayan po mga kababayan ang atin pong na-reaksyonan dito. Kung ano po ang inyong opinion at masasabi patungkol sa videong ito, paki-comment nyo po dyan sa baba at pag-uusapan po natin dito. Maraming salamat pong muli, una sa lahat, sa Diyos at sa inyo, sa walang sawang panunood at pagsuporta sa ating channel. At syempre, sa 2025, kung galit ka sa droga, ano pa ang hinihintay mo? Magbantag ka. As always, mga kababayan, Pilipinas, maraming salamat po muli. Bye-bye po.